Dito na kami mga kaibigan. Isa, dalawa, tatlong tent. Wow, dito tayo mag-ano. This is Mizun. Tatlong tent mga kaibigan. O siyan, dalawa, tatlo. Hamode, where you put the things? Ito na yung things. Ay, ito na yun. Yan, si Masaabo. Ito yun. Ito yung loob ng tent mga kaibigan. Diyan sila uupo mamaya. Diyan. Diyan. Hi guys! What's up guys? For today's video mga kaibigan, ayan, maganda ang panahon ngayon dito sa Bahrain, mainit na, hindi masyadong malamig. So, nagpakita na si Haring Araw mga kaibigan. So, for today's video mga kaibigan, isasama ko kayo sa aming pag-picnic today. Pupunta kami sa desierto mga kaibigan kasama ang aking mga bus. So, sa oras na ito mga kaibigan ay nandito na yung sundo ko. Yung kapatid ng amo ko na abogado, siya yung sasakyan ko, yan. Itong sasakyan na ito, dito ako sasakay. Kasi yung amo ko, ano na, loaded na yung sasakyan nila kasi silang lahat magpamilya kasama. So, papunta na kami doon sa disyerto. As you can see mga kaibigan, ang blue ng langit dito ngayon. Ang ganda ng panahon mga kaibigan. So, ang bibihayin namin mga kaibigan is 1 hour and 30 minutes, mahigit pa. So mga kaibigan, mga 2 oras talaga sa biyahe. So nandoon na yung mga nanay ko, ako lang ang nahuli kasi dito ako sumakay sa kapatid niya na abogado. So ito, tatahakin namin ngayon ang papuntang disyerto mga kaibigan. So isasama ko kayo mga kaibigan, huwag kayong mainip sa biyahe namin dahil ako'y inip na inip sa biyahe namin mga kaibigan dahil sa sobrang tagal, sa sobrang haba ng biyahe, ako'y inip na at nakakatulog na nga ako sa sasakyan. So ayan, samahan nyo ako mga kaibigan para makita nyo kung gaano kalawak ang disyerto dito. Ang mga disyerto dito mga kaibigan nasa medyo malayo na kasi yung medyo malapit na mga disyerto is ginawa ng subdivision. So, na-develop na ba? So, ang mga disyerto dito na walang mga, walang mga kuryente, wala lahat. So, nasa malayo na. Kaya, yung disyerto na puntahan namin ngayon is mga generator lang yung mga gamit doon. Sa tubig, sa kuryente, sa lahat na. Kasi wala pa doong kuryente, nasa gitna ng disyerto talaga. So, let's go guys, samahan nyo kami sa aming paglalakbay for today's video. As you can see, ang ganda ng kalangitan ngayon, sobrang malinaw, sobrang malinis. Talagang pag ganitong araw mga kaibigan, pag ganitong mga panahon, itong panahon na ito ay panahon ng pagka-campaign nila sa disyerto, kaya sama-sama man din kami. So ayan, ipapasilip ko sa inyo mga kaibigan kung gaano katagal ang biyahe namin. So stay lang kayo mga guys ha, huwag kayong mainip at mamaya makikita nyo kung gaano kalawak yung disyerto na pupuntahan namin. Okay? So wait nyo lang mga kaibigan ko. So guys, medyo malayo-layo na nga yung natin, around 1 hour na tayong nagbiyahe. So guys, papakita ko sa inyo dito yung Bahrain Catholic Cathedral na bago. Yan siya guys, oh. Yun yung bagong simbahan dito mga kaibigan na dinonate yan ng hari ng Bahrain, sabi ni Baba Hamad. So pinakamagandang simbahan yun dito guys. So 2 ang Catholic Cathedral dito sa Bahrain mga kaibigan. So imagine nyo mga kaibigan kung gaano kahalaga ng hari dito sa Bahrain yung mga Katoliko, di ba?
So, dalawa pa ang simbahan. Yung simbahan na yun, mga kaibigan, ay bago lang yun, bagong gawa yun. Tsaka bago, ang ganda nun sa loob. Actually, hindi pa talaga ako nakapunta doon sa loob na yun. Kaya sabi ko nga kay Baba, na one time pupunta ako dyan, dyan ako magsimba. Kasi malayo kasi yun, guys, kumpara sa Manama, na medyo malapit lang talaga sa akin sa Manama. 15 to 20 minutes, nandoon ako sa simbahan sa Manama. So kung dito kasi, Awali ito mga kaibigan, lugar ng Awali. Around 1 hour, 1 oras ang bibiyahiin ko mula sa bahay namin. So medyo may kalayuan talaga. So mga kaibigan, as you can see, naka-enter na tayo mga kaibigan sa disyerto. So entrada na ito ng disyerto mga kaibigan. So yung simbahan ng mga kaibigan, yung bagong katedral dito sa Awali, Our Lady of Arabia ang tawag nila doon mga kaibigan, katedral sa Bahrain. Medyo malapit sa siya sa disyerto. Kaya itong disyerto na nakikita nyo mga kaibigan, medyo na ito mga kaibigan, nasa umpisa na tayo ng pagpasok sa disyerto. So medyo malayo-layo pa talaga yung tatahakin natin mga kaibigan. Bibiyahe pa tayo ng mga around 30 minutes to 45 minutes pa para makuha namin yung pinaka-exact location namin, yung tent na rintahan nila ng mga bus. So, as you can see mga kaibigan, ang ganda ng mga buhangin nila dito. Puting-puti. Wala kang makikita ni kahit isang bahay. Wala kang makikita mga kaibigan ni isang instructor na nakatayo. Wala. So, ang nandito mga kaibigan is more disyerto lang talaga. Yun lang talagang makikita nyo. Walang kuryente, walang tubig, walang kabahayan. So, yung isipin nyo mga kaibigan, kung kayo dadalhin dito, tapos wala kang mapupuntahan, tapos iiwanan ka lang sa loob ng disyerto ng ganito, talagang malulula ka. Malulula ka mga kaibigan sa sobrang lawak ng disyerto dito. So, ayan, sasamahan nyo ako mga kaibigan. Titingnan nyo yung kung gaano kalawak yung disyerto dito. So, ayan. Sama lang kayo mga guys ha. Tingnan nyo sa paligid mga kaibigan kung ano yung mga nakikita nyo. Yan. So, mga kaibigan, natatagalan pa nga kami nito kasi bakit? 2 beses kami huminto para sumuka yung itim. May itim kasi akong kasama mga kaibigan, yung Ethiopia. Siguro hindi siya sanay mag-ride, hindi siya sanay magbiyahe ng ganito katagal. So 2 beses kami mga kaibigan huminto para sumuka lang siya doon sa daan. Itinigil ni Baba Hamad yung sasakyan para lumabas siya at sumuka doon sa labas. So 2 beses talaga siya mga kaibigan sumuka. So, ayan. As you can see mga kaibigan, yung nakikita nyo, yung sa malayo guys, mga tent na yan. Mga tent na yan ng mga nagpipiknik. So, hindi nyo po, yan yung nakikita nyo yung mga sa bubong, iba-ibang kulay. Mga luna yan mga kaibigan. Mga tent na yan. Yan, may mga sasakyan kayo nakikita kasi yun na yung mga nagpipiknik. So kami, nasa kaloob-looban pa talaga kami ng disyerto mga kaibigan. So ayan, mga tent na yan yung nakikita nyo. Mga tent na yan. Ito, mga tent na yan guys. Yan. So ang sa amin, nasa gitna talaga ng disyerto mga kaibigan. Nasa liblib, kumbaga, nasa papasok yung namin, yung tent namin guys. So, ganyan lang ang hitsura ng tent mga kaibigan. Yung mga namin, pipiknikan, ganyan lang sila, dyan lang sila magsaya sa loob ng tent na yan. Ganyan lang yung kasiyahan nila. Hindi katulad sa atin na wala nang ganyan-ganyan. So, parang nasa bahay lang din sila. Pero yung nakapaligid, mga luna yan, mga kaibigan yan, mga kakapal na luna. Yun yung yan, mga tent yan. Yun yung mga ginagamit nila. So kahit mga ganyan, meron yung CR, may kusina, may lababo, may hugasan ng ng kamay. Kompletos Ricardos pa rin mga kaibigan kahit nasa gitna ng disyerto na.
So, ganito mga kaibigan, naalala nyo yung si Julie Beranara sa Kuwait mga kaibigan, yung pinatay, dinala sa desyerto. Ganito yung desyerto sa Kuwait mga kaibigan na pinagdalhan ni Julie Beranara. So, dito siya, ganitong tent na yan, ganitong tent, dinala siya sa ganyang tent, sa loob niyan, diyan siya nirip at diyan siya pinatay. Pero hindi yun dito mga kaibigan sa Bahrain. Pinaano ko lang sa inyo na ganito ang hitsura ng tent na pinagdadalhan ng biktima natin, kababayan natin na si Julie B. So nakakalungkot talaga. So imagine niyo mga kaibigan, sobrang layo itong disyerto na ito, dadalhin ka sa ganito. Tapos dito lang pala magtapos yung buhay niyo, di ba? Grabe ang saklap na nangyayari sa kanya. So yung nakikita yung mga sasakyan mga kaibigan, mga nagpipiknik na din yung mga yon. So, ang kinuha nilang tent is nandito lang sa pinakabungad lang. Yan, mga bungad lang ito mga kaibigan ko. Yan, yung mga luna yan. Ito, iba-ibang kulay. Luna yan mga kaibigan. So, yung kinuha nilang tent, hindi masyadong malayo. Yan. As you can see guys, so huminto na naman kami dito sa oras na ito. Nakita nyo yung nakayuko doon. Yun yung nagsusuka. Yun yung itik. Yun yung itim na katulong naman yun ni Mama Layla. Tiyahin ito mga kaibigan ng amo ko. Tapos itong driver, ito yung kapatid ng amo ko na abogado. So yan, nakatingin siya doon. Tapos na, tumayo na itong itim. Tumayo na, and then yun sumakay. Tapos yun sinabi ni Baba Hamad sa akin na, ikaw Juvie, hindi ka ba nasusuka? Sabi niya ganun sa akin. Magsabi ka lang. Sabi ko, ay hindi Baba. Sabi ko ganun. Sanay ako magbiyahe Baba. Sabi ko ganun sa Pilipinas. Sanay ako magbiyahe. Isang araw, 3 araw, nasa sasakyan lang, walang tigil. Sabi ko, sanay ako mag long distance ride Baba, sabi niya ganun. Ay mashallah, sabi niya ganun sa akin. So ito sigurong itik mga kaibigan, ito sigurong katulong ni Mama Layla, hindi siguro to sanay sa mga malakasang biyahe katulad nung sa Manila to Mindanao. Bibiyahin mo lang yan, magsasakyan ka lang, di ba? Oh, ilang araw yan, nasa biyahe ka, nasa kalsada ka. Hindi ka pa ba, hindi ka pa na, kumbaga, sanay ka na ba? Hindi ka pa nasasanay sa ganyan? So, ako talaga, mula bata, sanay na ako sa sobrang haba ng biyahe. So, itong itim na ito, talagang hindi siya sanay, kaya nakadalawang bisis kaming huminto. Kasi kaysa naman sa suloob siya ng sasakyan magkalat, nakakahiya naman, di ba? So, as you can see mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin yung namin, tuloy-tuloy ang biyahe namin. Medyo papasok na ito mga kaibigan ko. Ayan, nakikita nyo. Umpisa na kami nito mga kaibigan sa paghahanap ng aming tent. Nag-umpisa na kami paikot-ikot nito mga kaibigan dahil dito kami sa sobrang papasok. Ang mga tent dito mga kaibigan is yung dikit-dikit. Kumbaga ang mga kapitbahay nasa lang talaga. So talaga nakailang ikot kami nito. Ayan. So hanggang sa nagkita-kita kami nung mga kapatid ng amo ko, nagkita-kita kami kasi naghahanap din pala sila ng tent nga nang pupuntahan namin. So, tingnan nyo mga kaibigan, ito dito, tiningnan din namin yan, yung tent na yan. So, wala pa rin, bumalik naman kami sa kabilang linya naman daw. Kasi yung pinuntahan namin mga kaibigan is, liblib na. Nandyan ang karamihang nagpipiknik, hindi wala sa bukana ba. Yung mga nadadaanan namin kanina, nasa bukana lang yun. Tinitignan namin yung mga number sa tent. Kasi by number yung tent So hinahanap talaga namin, binabaybay namin isa-isa yung number ng tent. So as you can see mga kaibigan, talagang hindi ko na maano yung nararamdaman kong oras na yan na medyo nagugutom na CCR na sobrang tagal kasi talaga, siguro inabot talaga ng 2 oras mahigit pa yung biyahe namin mga kaibigan. So yan, nakita nga namin itong iyang sasakyan na yan, kapatid yan ng amo ko na abogado din. Yan, nagkita-kita kami dyan sa kakahanap. So
Nagkita-kita kami dyan sa kakaikot mga kaibigan. So grabe talaga yan. Number naman yan o hindi naman yan sa amin. So ikot na naman kami sa kabilang ano na naman side. So kaya tapos puro buhangin, libaong pa yung iba mga kaibigan. Kaya yung itim talaga, yan ang layo-layo pa nung iba oh. So baba na naman yung itim, sumuka na naman. Kaya talagang naantala talaga yung pag-iikot namin mga kaibigan. Hahanapin lang yung ano, yung tent namin. So paikot-ikot kami dyan, paikot-ikot. Tingnan nyo naman mga kaibigan, yan mga tent na yan mga kaibigan. Mga ano na yan, mga luna lang yan mga kaibigan, na parang bahay din talaga ba. So nirerintahan nila para lang dyan sila mag-ano, dahil malamig naman nga talaga mga kaibigan dito. Lalo na pagdating sa gabi, sobrang lamig talaga mga kaibigan. Nag-i-enjoy talaga sila mga kaibigan pag ganitong panahon. Dahil lalo na pagsapit ng gabi, mga alas 6, alas 7 hanggang gabi na yan. Nasa labas lang kami niyan mga kaibigan. Sa labas ng tent, ang lawak kasi ng tent mga kaibigan. So kahit anong laro na gusto nyo, pwede nyong gawin. So ito, talagang nahirapan na talaga kami sa kalisod. Mga kaibigan ko, nahirapan kami sa kalisod dito sa paghahanap ng aming tent. So sa panahong ito mga kaibigan, habang nag ano kami naghahanap, ay tinawagan ng amo ng kapatid ng amo ko, itong si Baba Hamad. Tinawagan niya yung amo ko na kung saan, kung anong number ba talaga, kung ano saang banda rito, banda roon. Kaya sa panahong ito ay nagdahan-dahan siya ng maniho, dahil tinitingnan na naman yung mga number ng aming tent kung. So guys, finally, ito na, bumaba na si Mama Maysa, yung kapatid ng amo ko. So ayan na, umpisa na sila ng busa-busa mga kaibigan. Yan, itong naka-green ng long sleeve, yun yung amo ko mga kaibigan. Siplatan nyo lang, sipyatan nyo lang mga kaibigan, kasi hindi pwedeng itutukan natin ng kamera. So ayan na, nagsibabaan na. Basta itong naka-green ng long sleeve mga kaibigan, ito yung amo ko. So ganyan lang siya kasimple mga kaibigan. So ayan na, papasok na kami. Ito yung tent namin mga guys. So yan, tent number 1, tent number 2, tent number 3. So tatlong tent ang kinuha nila mga kaibigan. Ito si Mizun, yan, yung alaga kong dalaga na. So ito yung tent mga kaibigan na lalagyan ng pagkain. So nasa loob ang pagkain nito mga kaibigan, na sa ngayon ay maghahakot muna kami at idadalhin namin dito sa loob, para mamaya itong loob na ito ng tent na ito ay punong-puno na ito ng mga pagkain mga kaibigan. So wala na itong paglalagyan mamaya sa sobrang daming pagkain ng mga dala nila. So sila lahat ng pamilya mga kaibigan ay may mga dalang pagkain, kaya mamaya punong-puno itong tent na ito, kaya i-arrange muna namin mga kaibigan. So dyan muna kayo mga guys ha, at maghahakot muna kami ng mga pagkain na dinadala namin ha. Mainit pa dito mga kaibigan. Maglalagay kami ng mga ilalagay namin dito sa dito kami dito kami magpwesto. Ayan, kasi tatlong tent ito guys. Dito kami magpwesto. Dito kami magpwesto. Dito ako magpwesto. Yan, dito. So yan guys. Papakita ko sa inyo guys, tatlong tent ito. May doon sa doon sa pinasukan ko kanina. Tapos doon sa sa for the boys. Sa tapat nito for the boys. Papakita ko sa inyo guys, nagutom na kami, mag-arrange muna kami ng mga pagkain. Ayan guys, yung isa, yung blue ang bubong sa mga lalaki yun. Tapos yan, may lamisa sa gitna, mag-fire daw sila mamaya dyan. Tapos dyan, dyan kami kakain yan. Yung tent na yan malaki. Nandyan lahat ng mga babaeng, mga matatanda. Dyan kami mamaya. Dyan kami kakain. Tapos yung mga lalaki. Tapos dito yung dito kami mga helper. Mga alagad.
Dito kami. Yan, ito na guys. Ito na yon. Sa wakas nakarating din. So, mamaya kakain na kami doon. Pupuntahan ko guys yung amo namin dahil mag-arrange daw ng mga ng mga pagkain. So guys, ito na yung pagkain, pero sa amin pa lang to mga kaibigan. May mga magdadala pa na 5 pamilya na ilalagay dito sa lamisa. So hindi pa sila nakarating mga kaibigan at hinahanap pa daw yung namin, yung tent namin. So as you can see mga kaibigan, nagsima-sima muna ako dito ng chicherya at ako'y nagugutom na. Gusla na kayo ang kuto-kuto mga kaibigan at nagsima-sima muna ako ng chicherya para naman makaraos sa gutom. So as you can see mga kaibigan, itong nakikita nyo, ito yung mga 3 itik. Ito yung 3 itik mga kaibigan. Hindi ko sila niyaya sa aking pagkain ng chicherya at ako'y nagugusla na talaga. So sa ngayon mga kaibigan, para matanggal yung gusla namin at wala pang pagkain, naglalaro muna ng volleyball. So guys, pasensyahan nyo na muna ang video na ito at medyo magalaw yung yung kamay sa naghahawak ng video na ito at ang alaga ko ang nag-video nito, ito si Musa Abo. Siya ang kumuha ng video. So guys, mag-part 2 na lang tayo mga kaibigan sa pagkakain namin at hanggang gabi. Kasi medyo maano na mga kaibigan ko, medyo mahaba na ang video natin. So medyo nahirapan na rin sa kalisod si Musaab sa pagvi-video. Kaya ayan, sobrang galaw na ng katawan. Ng kamay pala, sorry. So sa ngayon mga kaibigan ay i-end ko muna itong vlog na ito mga kaibigan at nahihirapan na talaga sa kalisod si Musaab. So mag-part 2 na lang tayo mga kaibigan ha, sa tanghalian namin ng mga alas 5 na siguro, alas 5, alas 6 na ba gayon? O hanggang gabihan na namin mga kaibigan. I-part 2 na lang namin mga kaibigan ha, at abangan nyo mga guys ha. Abangan nyo na lang ang part 2 ng aking video mga kaibigan kasi i-end ko na muna ito at nahirapan na talaga sa kalisod si Musaab. Kita nyo naman nag-wave-wave na yung nag-wave-wave na yung video niya, kaya i-end ko na muna ito mga kaibigan, okay? So sundan nyo ang part 2 mga guys dahil marami pa kayong makikita ang kaganapan dito sa loob ng aming campaign area, dito sa aming disyerto, na pagka-campaign sa disyerto, sa loob, sa gitna ng disyerto na nagkalula-lula na kami sa kagutom yan dahil wala pang pagkain at ako'y talagang nagugusla na dyan, kumukuha na dumudukot ako mga kaibigan ng kung ano madukot doon sa loob at ako'y talagang umiinom na ng kung ano-ano. So yan na guys, bye na muna sa ngayon at ako'y mag-end muna ng vlog na ito, okay? So, salamat sa panonood at pakikinig ng aking voice record na talagang medyo punggod pa sa sobrang katatapos lang ng ubo at sipon natin mga kaibigan. Pero sa awa ng Diyos ay maayos naman na, gumaling na tayo bago tayo sumama sa piknikan dahil mamayang gabi ay talagang malamig na dito sa panahong ito. Talagang katakot-takot na jacket na naman mamayang gabi ang aming susuotin. So yun lang mga kaibigan ko, sundan nyo ako mamaya sa part 2 ng aking video at sa part 2 ng aking voice record na sana magustuhan nyo ang aking voice record na ito at ako'y nagmamadali dahil nahirapan sa kalisod na ako, sa aking sipon ay napupunggod na ako. Kaya salamat mga kaibigan ko. Dito na lang muna at ako'y mag-serve muna ng isang serve bago ako magpaalam sa inyo. Okay, play. This is for you, Musaab. Okay, bye. Thank you for watching mga kaibigan. Samahan nyo ako at sundan nyo ako sa part 2. Okay, thank you. Bye.